Kapitulo 8. Mga babaeng tumutulong kay Jesus. Pagkatapos nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon ng Galilea, nangaral siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 apostol at ilang babaeng pinagaling niya sa sakit o pinalaya sa masasamang espiritu. Kabilang dito si Maria na taga Magdala, na pinalaya niya mula sa 7 masasamang espiritu. Si Juana na asawa ni Cuza, na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ay tumutulong sa mga pangangailangan nila Jesus mula sa mga ari-arian nila. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Isang araw, nagdatingan ng maraming tao mula sa iba't ibang bayan at lumapit kay Jesus. Ikinuwento niya sa kanila ang talinghaga na ito. May isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan at natapakan ng mga dumadaan at tinuka ng mga ibon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar. Tumubo ang mga ito pero madaling nalanta dahil sa kawalan ng tubig. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Sabay na tumubo ang mga binhi at mga damo. Pero sa bandang huli ay natakpan ng mga damo ang mga tumubong binhi. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa. Tumubo ito at namunga ng napakarami. Pagkatapos sinabi ni Jesus, "Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan." Ang layunin ng mga talinghaga. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinghaga na iyon. Sumagot si Jesus, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y pinapahayag ito sa pamamagitan ng talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa." Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Isinalaysay ni Jesus kung ano ang kahulugan ng talinghaga na iyon. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dumating ang dyablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap. Ngunit hindi taimtim sa puso nila ang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng mga pagsubok, tumalikod sila sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa katagalan, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay, kayamanan at kalayawan sa mundong ito. Kaya hindi sila lumago at hindi nagbunga. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsikapang sundin hanggang sa namunga. Ang aral mula sa ilaw. Sinabi pa ni Jesus, "Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng palayok o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan para magbigay liwanag sa lahat ng pumapasok sa bahay. Ganoon din naman, walang natatagong hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Kaya makinig kayong mabuti sa sinasabi ko, dahil ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Ngunit ang taong hindi nag-iingat sa katotohanan, kahit ang inaakala niyang karunungan ay kukunin pa sa kanya." Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngayon, pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid, pero hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao.
Kaya may nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at gusto kayong makita." Sumagot si Jesus, "Ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ang siya kong ina at mga kapatid." Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Isang araw, sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga taga-sunod niya. Sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa kabila ng lawa." At umalis sila. Nang naglalayag na sila, nakatulog si Jesus. Maya-maya'y lumakas ang hangin at pinasok na ng maraming tubig ang kanilang bangka. Kaya nalalagay sila sa panganib. Nilapitan si Jesus ng mga tagasunod niya at ginising, "Guro, guro, malulunod na tayo." Bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na hangin at ang malalaking alon. Tumigil ang mga ito at biglang kumalma ang panahon. Tinanong ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Nasaan ang pananampalataya niyo?" Namangha sila at natakot at nag-usap-usap, "Sino kaya ito? Kahit ang hangin at ang alon ay inuutusan niya at sinusunod siya." Pinagaling ni Jesus ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang sa makarating sila sa lupain ng mga Herazeno na katapat ng Galilea. Pagkababa ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasaniban ng masasamang espiritu. Matagal na itong walang suot na damit at ayaw tumira sa bahay kundi sa mga kuwebang libingan. Nang makita niya si Jesus, sumigaw siya at lumuhod kay Jesus. At sinabi niya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Sinabi niya ito dahil inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu sa kanya. Matagal na siyang sinasaniban nito at kahit tinatalian siya ng kadena sa kamay at paa at binabantayan, nilalagot niya ang mga kadena at pinapapunta siya ng demonyo sa ilang. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sagot niya, "Kawan," dahil maraming masamang espiritu ang pumasok sa kanya. Nagmakaawa ang masasamang espiritu kay Jesus na huwag silang papuntahin sa kailaliman at parusahan doon. Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa gilid ng burol. Nagmakaawa ang masasamang espiritu kay Jesus na payagan silang pumasok sa mga baboy at pinayagan naman sila ni Jesus. Kaya lumabas ang masasamang espiritu sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakbuhan ang mga baboy pababa ng burol, nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Nang makita iyon ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila patungo sa bayan at sa mga karatig nayon at ipinamalita ang nangyari. Kaya pumunta roon ang mga tao para tingnan ang nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong sinaniban dati ng masasamang espiritu na nakaupo sa paanan ni Jesus. Nakadamit at matino na ang pag-iisip. At natakot ang mga tao. Ikinuwento sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang lalaking sinaniban ng masasamang espiritu. Nakiusap ang lahat ng Herazeno kay Jesus na umalis sa kanilang bayan dahil takot na takot sila. Kaya muling sumakay si Jesus sa bangka upang bumalik sa pinanggalingan niya. Nakiusap sa kanya ang lalaking gumaling na isama siya. Pero hindi pumayag si Jesus. Sinabi niya, "Umuwi ka na sa inyo at sabihin mo sa kanila ang ginawa sa iyo ng Diyos." Kaya umuwi ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Ang anak ni Jairus at ang babaeng dinudugo. Pagdating ni Jesus sa kabila ng lawa, masaya siyang tinanggap ng mga tao dahil hinihintay siya ng lahat. Dumating naman ang isang lalaking namumuno sa bahay-sambahan ng mga Hudyo, na ang pangalan ay Jairus. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nakiusap na kung maaari ay pumunta siya sa bahay niya
dahil naghihingalo ang kaisa-isa niyang anak na babae na 12 taong gulang. Habang papunta si Jesus sa bahay ni Jairus, nagsiksikan sa kanya ang mga tao. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ng kahit sino. Naubos na lahat ang mga ari-arian niya sa pagpapagamot. Nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Guro, alam niyo naman po na napapaligiran kayo ng maraming taong nagsisiksikan papalapit sa inyo." Pero sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin dahil naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala lihim kay Jesus ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumumuhod sa harap ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paanong gumaling siya kaagad. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa." Habang kausap pa ni Jesus ang babae, dumating ang isang lalaki galing sa bahay ni Jairus. Sinabi niya kay Jairus, "Patay na po ang anak ninyo, huwag niyong abalahin ang guro." Nang marinig iyon ni Jesus, sinabi niya kay Jairus, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lang at mabubuhay siyang muli." Pagdating sa bahay ay wala siyang pinayagang sumama sa loob, maliban kina Pedro, Santiago at Juan at ang mga magulang ng bata. Nagiiyakan ang mga tao kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong umiyak, hindi patay ang bata, kundi natutulog lang." Pinagtawanan nila si Jesus dahil alam nilang patay na ang bata. Pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, "Nene, bumangon ka." At noon din ay muling nabuhay ang bata at bumangon. At iniutos ni Jesus na pakainin ang bata. Labis na namangha ang mga magulang ng bata, pero pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang nangyari. Kapitulo 9. Sinugo ni Jesus ang 12 apostol. Tinawag ni Jesus ang 12 apostol at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng lahat ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga sakit. Pagkatapos, sinugo niya sila upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magdala ng anuman sa paglalakbay niyo, kahit tungkod, bag, pagkain, pera o bihisan. Kapag tinanggap kayo sa isang bahay, doon kayo makituloy hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At kung ayaw kayong tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa mga paa nyo bilang babala sa kanila." Pagkatapos noon, umalis ang mga apostol at pumunta sa mga nayon. Nangaral sila ng magandang balita at nagpagaling ng mga may sakit kahit saan. Naguluhan si Haring Herodes. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang mga ginagawa ni Jesus. Naguluhan siya dahil may mga nagsasabing muling nabuhay si Juan. May nagsasabi namang siya si Elias na nagpakita ngayon. At may nagsasabi pang isa siya sa mga propeta noong unang panahon na muling nabuhay. Sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko ng ulo si Juan, pero sino kaya itong nababalitaan ko?" Kaya ginusto niyang makita si Jesus. Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Pagbalik ng mga apostol, ikinuwento nila kay Jesus ang lahat ng ginawa nila. Pagkatapos, isinama sila ni Jesus sa bayan ng Betsaida. Wala na siyang isinamang iba. Pero nalaman pa rin ng mga tao kung saan sila pumunta at sinundan sila. Tinanggap naman sila ni Jesus at nangaral siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling din niya ang mga may sakit. Nang dapit hapon na,
Lumapit sa kanya ang 12 apostol at sinabi, "Paalisin niyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa kanayunan at kabukiran na malapit para humanap ng matutuluyan at makakain. Dahil nasa ilang na lugar po tayo." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayo ang magpakain sa kanila." Sumagot sila, "May 5 tinapay lang po tayo at 2 isda. Hindi ito kakasya po, maliban na lang kung bibili kami ng pagkain para sa kanila." May 5,000 lalaki ang naroon. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Paupuin niyo sila ng grupo-grupo na tig-50." At pinaupo na nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos hatiin niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya upang ipamigay sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos tinipon nila ang natitirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Isang araw, nananalangin mag-isa si Jesus nang di kalayuan sa mga tagasunod niya. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "May nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba na may nagsabing isa po kayo sa mga propeta noong unang panahon na muling binuhay." Tinanong sila ni Jesus, "Sino naman ako sa palagay ninyo?" Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo na sugo ng Diyos." Ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Mahigpit na sinabihan ni Jesus ang mga tagasunod niya na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Sinabi pa niya, "Ako na anak ng tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil ako ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila ako, ngunit sa 3 araw ay muli akong mabubuhay." Pagkatapos sinabi niya sa kanilang lahat, "Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili, at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Sapagkat ang taong naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais na mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang buhay niya? Wala. Kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiya ni numan, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang aking kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Mga 8 araw matapos sabihin ni Jesus iyon, isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago sa isang bundok upang manalangin. Habang nananalangin si Jesus, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, at ang damit niya ay naging puting-puti at nakakasilaw tingnan. Biglang lumitaw ang 2 lalaki, sina Moises at Elias, at nakipag-usap sa kanya. Nakakasilaw din ang anyo nila, at ang pinag-uusapan nila ni Jesus ay ang tungkol sa kanyang kamatayan na malapit nang maganap sa Jerusalem. Tulog na tulog noon sina Pedro, pero nagising sila at nakita nila ang nagliliwanag na anyo ni Jesus at ang 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang paalis na ang 2 lalaki, sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabutit narito kami. Gagawa po kami ng 3 kubo. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Ang totoo, hindi niya alam ang sinasabi niya. At habang nagsasalita pa si Pedro, tinakpan sila ng ulap at natakot sila.
May narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi, "Ito ang aking anak na aking pinili. Pakinggan ninyo siya." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na lang si Jesus. Hindi muna nila sinabi kahit kanino ang mga nasaksihan nila ng mga panaong yaon. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng masamang espiritu. Kinabukasan, pagbaba nila galing sa bundok, ay sinalubong si Jesus ng napakaraming tao. May isang lalaki roon sa karamihan na sumisigaw, "Guro, pakitingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Sinasaniban po siya ng masamang espiritu at bigla na lang siyang sumisigaw. Nangingisay at bumubula ang bibig. Sinasaktan siya lagi ng masamang espiritu at halos ayaw siyang iwan. Nakiusap ako sa mga tagasunod ninyo na palayasin nila ang masamang espiritu, pero hindi po nila kaya." Sumagot si Jesus, "Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin mo rito ang anak mo." Habang lumalapit ang bata, itinumba siya at pinangisay ng masamang espiritu. Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata at ibinalik sa ama nito. Namangha ang lahat sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ikalawang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Habang manghapa ang lahat sa mga ginawa ni Jesus, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Makinig kayo at tandaan ninyo ang mga sasabihin kong ito. Ako na anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao na kumukontra sa akin." Pero hindi nila naunawaan ang sinasabi niya. Dahil inilihim sa kanila ang kahulugan, nag-alangan naman silang magtanong sa kanya, "Sino ang pinakadakila?" Minsan, nagtalo-talo ang mga tagasunod ni Jesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang iniisip nila kaya kumuha siya ng isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin, sapagkat ang pinakamababa sa inyong lahat ang siyang pinakadakila." Kakampi natin ang hindi laban sa atin. Sinabi ni Juan kay Jesus, "Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas ng masasamang espiritu sa inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag niyo siyang pagbawalan dahil ang hindi laban sa atin ay kakampi natin." Hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. Nang malapit nang bumalik si Jesus sa langit, nagpasya siyang pumunta sa Jerusalem. Kaya pinaunan niya ang ilang tao sa isang nayon ng mga Samaritano para humanap ng matutuluyan. Pero ayaw siyang tanggapin ng mga taga roon dahil alam nilang papunta siya sa Jerusalem. Nang malaman iyon ng mga tagasunod ni Jesus na sina Santiago at Juan, sinabi nila kay Jesus, "Panginoon, gusto niyo po bang humingi kami ng apoy mula sa langit para sunugin sila?" Pero lumingon si Jesus at pinagsabihan sila, at tumuloy na silang lahat sa ibang nayon. Ang mga nagnais sumunod kay Jesus. Habang naglalakad sila, may isang lalaking nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Pero sinagot siya ni Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Pero sumagot siya, "Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Pero ikaw, lumakad ka at ipangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos." May isa ring nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Pero hayaan niyo po muna pong magpaalam ako sa pamilya ko." Sinabi ni Jesus sa kanya,
Ang sinumang nag-aararo na palaging lumilingon ay hindi kapaki-pakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos.